To start our discussion in fluid flow measurement, we have device coefficients. Bago tayo magpunta dun sa iba't ibang klase ng devices used to measure fluid flow, so importante na dapat maintindihan muna natin ano nga ba ang device coefficient at ano ang kanilang significance. Basahin muna natin. Several instruments are available for measuring fluid flow such as orifice, venturimeters, weirs, pitot tubes, and sluice gate. So dito sa lecture video natin, magfo-focus muna tayo dun sa unang tatlo, yung orifice, venturimeters, and weirs. The hydraulic characteristics, including discharge and pressure, are generally determined using Bernoulli's energy theorem. Each of this device also require a corresponding coefficient for accurate measurement. So dito sa ating device coefficient, so meron kasing pinagkaiba yung ating actual and theoretical values. So kailan natin malalaman if we're referring to actual or theoretical values? So babalik tayo dun sa ating Bernoulli's energy theorem. So dito, kung ang energy theorem natin uses this energy equation, so yung E1 equal to E2. So I hope natatandaan pa ito, no? So pag E1 is equals to E2, basically that's the Bernoulli's energy theorem. So wala munang head loss. So kung walang head loss na kinonsider dun sa ating system, so this system actually considers yung ating mga theoretical values. Pero kung ang ating energy equation na gagamitin ay yung merong head loss na, so we have E1 equals to E2. Plus head loss. So kapag ito naman ang energy equation na ginamit, it is now referring dun sa ating mga actual values. So yun yung pinagkaiba, no? Pag may head loss, actual. Pag wala, theoretical. So dun sa unang device coefficient natin, meron tayong coefficient of discharge. So ang notation natin sa kanya ay C or C sub D. So D is as in discharge. Now take note, marami kasing C dito kay hydraulics. So dapat kabisado ano yung ibig sabihin ng mga iba't ibang C dito, no? So ito actually yung pinakaunang C na madidiscuss natin. So coefficient of discharge. So I think it is safer na ang gamitin na lang is yung C sub D. Para hindi kayo malito, no? Kasi yung iba is, iba rin naman yung kanilang subscript. Pero marami kasing C talaga dito. So hopefully, hindi kayo malito, no? Kung ano man yung gagamiting C. Depende na sa mga susunod na topics natin. Now, etong si C sub D natin is the ratio ng actual discharge through the device to the ideal or theoretical discharge which would occur without losses. This may be expressed as, so this is the actual discharge divided by theoretical. So, ang notation natin sa kanya, Q over Q sub T. So, kapag walang subscript, basically, ang ginamit ko dito ay actual values. So, dito, ang actual values natin kasi na Q, this is always less than dun sa ating theoretical. So just try to imagine, diba sabi natin si theoretical walang head loss, kay actual meron. Pag actual, meron naman talagang nababawas na head due to the friction. Pagdating dito kay theoretical, so tinatanggal mo lahat ng mga external factors na possible maka-apekto dun sa ating system. So in other words, ang actual, meron kang ibinabawas, kay theoretical, wala. So ibig sabihin nun, mas maliit lagi yung value ng actual kasi dito meron kang binawas compared dun sa theoretical na walang ibinabawas. So dito ang value ng ating coefficient of discharge is less than or equal to 1 dapat. Kasi, sabi nga natin, so mas malaki lagi si theoretical, mas malaki lagi yung nasa denominator. Pero possible din naman na maging equal sila. So kapag naging equal si actual and theoretical values, so actually tinatawag natin siyang perfect flow. So perfect flow in a sense na walang pinagkaiba yung actual and theoretical value. So that's the coefficient of discharge. Next, we have coefficient of velocity. So kanina we're relating the actual and theoretical discharge. Dito naman, actual and theoretical velocity. So same with the coefficient of discharge.
So, actual over theoretical pa rin naman itong si CV natin. So, take note, ang walang subscript actual, ang merong subscript na T, yun yung theoretical. So, that's the coefficient of velocity. And then next, we have the coefficient of contraction. So, C sub C naman. So, yung mga subscript nila, discharge, velocity, and contraction. So, lagyan nyo na lang lahat para hindi kayo malito anong mga C itong mga to, no? So, ito naman si coefficient of contraction, ang nire-refer natin basically is the actual area divided by the theoretical na area. So, dito, pag meron tayong orifice kasi, or any opening, so yun naman ang definition ng orifice, no? It is any opening wherein fluid may flow. So, meron kasing pinagkaiba yung actual na area of stream or jet dun sa actual na opening. And siguro para mas maintindihan ito, dito na lang tayo kay next slide. So, imagine this figure. So, andito yung flow natin from left papunta dun sa right. So, kung titingnan natin itong fluid particles natin dito, since manggagaling siya sa isang compartment na medyo maluwang, tapos dadaan siya dito sa orifice. So, si orifice ay isang maliit na opening lang. Now, yung mga fluid particles natin, syempre, para makadaloy sila or makatagos sila dito sa orifice, kailangan nilang magsiksikan. Ang mangyayari, etong mga fluid particles na to, magko-converge ngayon para makadaan lang sila dito sa orifice na yan. So, habang nagko-converge sila, basically, lumiliit yung area. Etong tinatawag nating vena contracta is that point wherein the cross-sectional area is smallest and the fluid velocity is at its maximum. Now, if you can remember, di ba sabi natin, dun sa previous na discussion, considering a continuous flow, Q1 is equal to Q2. Therefore, si A1V1 equal siya kay A2V2. So, babalik ko na naman yung example natin last time na parang hose ng tubig. Pag tinatakpan mo yung butas, lumiliit yung area, bumibilis yung velocity. So, syempre, kung nasaan yung pinakamaliit na area, nandun din yung pinakamalaking velocity. So, etong si vena contracta, yan yung pinakamaliit na area, therefore, pinakamalaki yung velocity. So, dyan sa vena contracta na yan yung kinukonsider natin na area of actual flow doon sa ating formula ng CC. So, area of stream or jet A. While yung area ng opening, yun yung area ng orifice mismo natin. So, basically, nandito yung A, tapos nandito naman yung capital A. So, this is the area ng stream or jet. Ito naman capital A, yan yung area mismo ng opening. So, dyan, mas malaki yung area ng opening kaysa dun sa area ng vena contracta. By the way, si vena contracta is approximately located downstream. So, half the diameter ng orifice or nozzle. So, kung ano man yung diameter ng orifice dito, so kalahati niyan. For example, etong location na to, that's diameter over 2 ng orifice. So, si orifice naman, commonly circular yung area niya. So, eto yung ating coefficient of contraction. So, this actual area divided by the theoretical area pa rin. Okay? So, for the relationship naman ng tatlong device coefficient, so yung ating C sub D, so dito kasi C lang nalagay ko, pero pwede nyo ilagay, that's coefficient of discharge, equal to the coefficient of contraction times the coefficient of velocity. For the variation of orifice coefficients with Reynolds number and orifice geometry, so itong tinutukoy nating Reynolds number na to, so this is on the next topic pa natin actually, no? Pero dito, kung maalala nyo dun sa intro natin, nabanggit yung turbulent and laminar flow. So, yung value ng Reynolds number actually nagdi-dictate kailan magiging laminar, kailan magiging turbulent. So, kay laminar, sabi dito, at low Reynolds number. So, etong low Reynolds number, ito yung example ng isang laminar na flow. Kung mababa, usually less than 2,300 na Reynolds number, that is considered as laminar flow. Kasi laminar flow, kumbaga siya yung smooth lang na flow ng tubig. So, pag smooth lang yung flow, actually malaki yung impact ng viscosity. So, pag malaki yung impact ng viscosity, nagli-lead dyan dun sa greater na energy loss and reduced values in coefficient.
So, 'pag lumalaki naman yung Reynolds number, so yun naman yung tinutukoy natin na turbulent flow. So, usually greater than 2,300 na yung value ng Reynolds number niya. So, nawawala na yung effect ng viscosity wherein na-stabilize na natin yung ating values ng device coefficient. So, yun yung impact ng Reynolds number kay device coefficients natin. So, pagdating naman kay orifice geometry, so 'di ba kung babalikan natin etong figure natin kay vena contracta. So, yung shape ng orifice diyan ay meron ding effect doon sa ating device coefficient. So, siyempre kung mas mahihirapang mag-converge yung ating mga fluid particles from the inflow, mas naapektuhan rin yung ating device coefficient, specifically yung ating coefficient of contraction. And siguro para mas ma-imagine siya, dito na lang tayo sa merong figure. So, dito. So, meron tayong iba't ibang shape ng opening or orifice. So, dito, ang general na consideration natin kapag mas smooth yung flow ng tubig natin do sa orifice, mas malaki yung kanyang coefficient of contraction. So, dito, for example, kay sharp edge, square shoulder, and thick plate, kumbaga, meron kasing mga fluid particles na kailangan magkaroon ng sharp curve para makatagos lang doon sa ating orifice. So, pag siyempre mas rough or hindi smooth yung kanilang pag-flow doon sa ating orifice, so yung value ng coefficient of contraction nila ay mas maliit din. So, tingnan niyo dito kay rounded. So, si rounded, basically round na yung corner niya. So, hindi na mahirapang magkaroon ng sharp curve yung ating fluid particles. Therefore, mas malaki din yung kanyang coefficient of contraction. No, itong mga values na 'to ay approximate lang, pero sa mga problems kasi minsan babanggitin, let's say sharp edge orifice, hindi na sasabihin ano yung value ng kanyang coefficients. So, you can use these values 'no, depende kung mabanggit man itong mga description na 'to sa mga problem natin. So, these are our device coefficients.